Hallelujah, Lord God. Come on, church, patuloy nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Nasaan ka mang lugar ngayon, maaari mo itaas ang iyong mga kamay, ipikit ang iyong mga mata, at buksan mo ang iyong puso sa pag-awit ng awitin ito para sa Kanya. Come on, mag-concentrate ka. Alam ko na hindi siya sa oras na ito. Hallelujah, Lord God. Father, I adore you more than anything my heart could reach for. I just want you, and Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And I adore you, and we, your children, worship you. You are my Lord, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Come on, worship Him in spirit and truth. Hallelujah. And everything I have, I give to you, my Lord, the one I live for. I live for you. And all my days are gifts from you. Okay, I use them as you want me to. Use them for you. Yes, and I adore you, and we, your children, worship you. You are my Lord, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my Lord, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. Whoa. Come on, buksan mo ang labi mo at magpuri ka sa Kanya. Bigkasin mo ang mga papuri na dapat sa ating Panginoon. Yes, and I adore you, and we, your children, worship you. You are my Lord, you are my God, and I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place.
Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw. Nasa kalagitnaan na naman tayo ng linggong ito. At ang tunay nga na ang Panginoong Diyos ay napakabuti sa ating lahat. Siya ay kayo'y patuloy na gumagalaw at kumikilos sa ating pamumuhay sa araw-araw. At hindi niya tayo pinababayaan kahit na ano pa man ang mangyari sa ating mga buhay. Muli, anayahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan na makapakinig at makapanood ng mensahe ng Panginoon para po sa araw nito. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat. Tayo po ay sa araw nito ay mayroong kapahayagan ng Panginoon na ating pong mapapanood at mapapakinggan. Ito po ay may pamagat na ways to be joyful. Bago ko magsimula ay nais ko muna magtanong sa inyo. Ano ba ang ating mga ginagawa sa kasalukuyan? Tayo po ba ay nangingiti pa? Tayo ba ay tumatawa pa? Kailan pa? Nung isang araw, isang linggo na ang nakaraan, o may isang buwan na ang lumilipas, ay hindi pa tayo nakakaramdam ng pagngiti o pagtawa man lang. Naging masaya ba tayo sa ating buhay? Alam po ninyo na ang pagtawa ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Nagkakaroon po tayo rito ng tinatawag na sense of joy and fulfillment. Yan po ay nais ng Panginoon sa atin. Sapagkat sa unang Tesalonica, binabanggit niya doon, sa Kapitulo 5, versikulo 16, anong sabi niya sa atin? Rejoice always. Tayo ay magalak lagi. Yan ang utos ng Panginoon sa atin. Kaya yan po ay dapat natin sundin kahit na po tayo po'y dumaranas ng medyo may kahirapan sa buhay natin ngayon dahil nga dito sa pandemya ang ating nararanasan. Hindi naman po dito sa atin yan eh. Maski sa buong mundo po ay dumaranas po ang mga tao ng kahirapan dahil po dito sa pandemya nito. Tayo po ay makinig sa mga salita ng Panginoon. Una, ang sabi niya sa atin, ang pamamaraan na nais niya na ating sundin. Ito po ay be comfortable with yourself. Ano ibig sabihin yun? Na tayo ay maging komportable o maging katatagan o kahinahunan para sa ating sarili. At ibig sabihin naman po nito ay tanggapin natin kung ano ang kalagayan natin, kung ano itsura natin. Yun po ang ibig sabihin nito. At kung ano man yung ating magiging physical looks, yan po ay ang Panginoon ang nag-ayos yan. Siya po ang nagdisenyo sa atin. Di po ba? Kaya po, ano po ba mga pamamaraan na dapat natin gawin? The things that we must do para po tayo maging komportable sa ating sarili. Ang sabi ng Panginoon, welcome who we are, what we are made of, especially our physical form or looks. Sabi ng Panginoon ay, let us accept the reality. Tanggapin natin kung ano ang ating itsura sa kasalukuyan. Sapagkat tayo naman ay hindi pwedeng mamili kung ano ang ating magiging kalagayan o kung anong magiging sa ating mga pagsilang ay kung anong magiging itsura natin, di ba?
Alam po ng bawat isa sa atin yan. Bakit ganun? Ito po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Tunghayan natin sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 1, versikulo 27. Ang sabi ng Panginoon, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga tao na tayo'y we are created in His own image. Ibig pong sabihin nun kalarawan natin ng Panginoon. Ibig pong sabihin nun kamukha natin siya. Hindi po. Ang sinasabi po dito ng Panginoon sa atin, ang nagiging kalarawan natin sa Kanya ay yung po tinatawag na attributes. Yun po yung meron tayong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung Kanyang moral, intellectual, goodness, and holiness. Na siya ipinagkaloob niya kay Adan, nung kanya itong nilalang. At kaya lamang ito nawala sa atin sapagkat si Adan ay bumagsak sa kasalanan. At dahil doon, ang Panginoon ay nagkaroon ng distansya sa atin. Nasira yung ating relasyon sa Kanya. Ganun po ang pagkakaintindi po dapat natin sa ating larawan kasi marami magtatanong niyan na ang Diyos ay kamukha natin. Hindi po. Yung po Kanyang attributes. Character na sinasabi yun po. Ngayon po, sa pangalawa, sa aklat naman ng Isaias, ganito po sa aklat ng Isaias sa chapter 64 verse 8, ano po sabi roon ng kasulatan? Gayunman o Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik at ikaw ang pagpapalayo. Ikaw ang sa aming humumbog. Ang Panginoon ang designer at ang dinidesign niya ay tayo pong mga nilalang niya. Siya po ang masusunod sapagkat siya po ang magpapalayo at tayo ay putik na siyang ilililot niya upang mailagay niya sa ayos kung ano man ang nais niya. The Lord is all over us. He prevails over us. Yun po ang dapat natin malaman. He has all the power kung ano man ang naisin niya. Ano pa ang isa natin pwedeng gawin upang tayo po'y maging komportable sa ating mga sarili? Na matanggap natin kung sino po tayo. Ano po ang sabi dito? Stop comparing yourself to others. Dapat natin maintindihan ito. Kasi lagi tayong kinukumpara natin yung ating sarili sa ibang tao. Lalo na kung tayo dumarating na sa tinatawag na adolescent period. Di ba nagsisimula yan sa, kung taon kakamali, grade 6, sa elementary at pagtutok mo ng high school, nandito na. Mas lalong matindi na yung ating pagtingin sa ating sarili. Madalas na tayo sa ating salamin, di ba? Ang tagal natin nananalamin. Tinitingnan natin ang ating sarili. At pagpasok natin sa eskwelahan ay makikita natin ang ating sarili sa iba nating mga classmate. Doon nagkakaroon ng comparison. At yun ay tama ba? Na i-compare natin ang ating sarili sa iba? Hindi po. Kasi po tayo po may binigyan ng Panginoon ng sariling physical form at tayo binigyan niya ng talento. Iba't ibang talento sa bawat nilalang. Kung ikaw man ay nagkamit ng maraming talento, good for you. Maswerte ka. Pero kung ikaw binigyan ng isang talento ng Panginoon, okay na po yun. Diba? Sapagkat ang mga may talento ay talaga ng mga nakakaigayang tignan.
Pagka po tayo nagkaroon po ng mga pagkukumpara sa ating sarili, it will leads to envy. Nagkakaroon na po rito ng kainggitan. At yan po isang kasalanan sa Panginoon, ang tayo mainggit. At pag tayo nainggit, nandun na yung susunod na imitation. Walang pinag-iba yan doon sa mga plastic surgery. Halimbawa, ikaw, you are financially stable. Diba? Meron kang kakayahan na gumastos. At nais mo na ako'y maging ganun. Ganito gusto kong looks. Ganito gusto kong maging mata ko, ilong ko. Diba? Yan ba ay makakabuti sa iyo? Tama. Kung makakakuha ka ng mga qualified, authorized, expert cosmetic surgeon. Tandaan po niyo yan. Sapagkat sila po ang magdetermina kung ano ang magiging itsura mo, kung ito'y magiging maayos o hindi, o kung ayon sa iyong kagustuhan. Paano? Kung hindi ka makakuha ng ganun, doon ka sa tinatawag ng fly-by-night ng mga surgeon na nababalitaan naman natin di ba? Sa mga ating sa mga television o radio, di ba? Nababalitaan natin yon na marami na gumastos para lamang ma-improve yung sarili nila. At hindi sila pinalad na matupad yung kanilang kagustuhan dahil nakakuha sila ng mga tinatawag na bogus cosmetic surgeon. At yan ay ayaw mangyari siya ng Panginoon. Na very costly yung ganyang sistema ng pagpapaganda. At sabi nga, it will drain your financial capabilities. Kaya kawawa naman po yung ating mga may iwan. At ikaw na rin mismo ay luluha dahil sa sinapit mo. Yung ba gusto natin mangyari sa atin, kaya dapat tigil na natin yung ating pagkukumpara sa ating sarili. Sabi nga look to yourself. Look what you can do. Look up to your talents na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yun ang pasikapan mo na iyong maging comparison ng sarili mo na. Sa Kawikaan naman, ito ang sabi ng Panginoon sa Aklat ng Kawikaan, sa chapter 14 verse 30, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Totoo naman di ba? Na pag ang isip natin ay payapa, mahaba ang ating buhay. Bakit? Sapagkat yung ating sistema ng katawan natin, mahusay na tumatakbo. Ang mga arteries natin, di ba? Na ang dugo ay dumadali doon. Pag ang isip natin ay nasa maayos na katinuan o yung tinatawag na payapa, ay tiyak na ang buhay natin ay lalago at uusbong. Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Yan nga ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon ito, dahil sa bigla nating naisip na ganitong gagawin natin, ito nga, nagkaroon ka ng hindi magandang ayos ng iyong pangangatawan. Ang iyong itsura ay hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo at hindi rin nalugod sa iyo, Panginoon. Sa Kolosas, ano man ang sabi rito? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yan po yung matatagpuan natin sa Aklat ng Kolosas, chapter 3, verse 23. Ano sinasabi dito ng aklat na ito? Na kahit na ano ating galaw,
o mga gagawin pa. Sabi ng Panginoon, gawin natin to ng ayon sa ng buong puso na para kayong sa Panginoon naglilingkod hindi sa mga tao. At ibig sabihin nito, tayo ay let us focus ourselves to the Lord. Hindi po sa ating sarili. Para po tayo makapaglingkod ng buong tapat sa Panginoon, tayo po ay dapat sa Kanya lamang tayo nakatunghay at sundin yung Kanyang mga nais ipagawa sa atin, yung Kanyang kalooban ang dapat masunod kesa tayo. Ano ang pangalawang nais niya upang tayo maging masaya? Ito yung tinatawag na contentment. Ito ba'y tayo po ay dapat makontento kung ano po meron tayo. Kung tayo naman ay nagiging mapaghangad, this will lead us to greediness. Doon na po pupunta yun eh. Sapagkat, ang mga bagay na hindi ka makukontento, ay pupunta ron sa paghahangad na. At yun eh, hindi rin gusto ng Diyos yun para sa atin. Sapagkat nakakasira ng ating pamumuhay yung mga bagay na hindi tayo magiging kontento. Parang walang pinag-iba yan sa mga cellphone. Alam po ba niyo yung cellphone? Diba? Every year o every month, diba? Nagkakaroon niya ng pagbabago, innovation. Diba? Mga 5G, may mga ganun eh. Iba-ibang mga specs na tinatawag. Yun po, pag nakikita po ng mga, lalo na yung mga, maski, di lang mga teenagers, hindi lang mga kabataan ito, pati na rin yung mga adult o mga may edad na, ay nagkakaroon na rin ng ganitong kaisipan. Nagiging hindi na siya kontento. Sa kanilang bagong meron silang gadget, mas gusto, may pag lumabas na bago, ito naman ang hangad nila. Yung bang nais ng Panginoon sa atin? Hindi. Lagi niya sinasabi sa atin yan na dapat tayo ay hindi naghahangad pa kung ano meron tayo. Patuloy dapat tayo nakapokus lamang sa Kanya. Siya lamang ang ating maging na tinatawag na kapanatagan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ano pong sabi dito ng kasulatan? Sa unang Timoteo, sa kapitulo 6, mula versikulo 6, ay mababasa natin ito. Sa katunayan, may malaking pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Ito po ay mga tinatawag na, sa English po ang tawag dito ay now godliness to God. Yun po ang tinatawag na merong pakinabang. To gain. Yun po ang sa English po, yun po ang kahulugan noon. At ito nga ay ang relihiyon na ito, minsan ito po nagsisilbing gamit ng mga tao para makita sila ng mga tao na sila ay makadiyos. Pero sa katunayan, sa kanilang mga puso, ay hindi sila nakukontento kung ano meron man sila. Kaya nga sabi rito, kung ang tao ay marunong lamang masiyahan, siya ay magiging panatag na sa kanyang sarili. Sa chapter 7 naman ng unang Timoteo, ito po sinasabi ng banal na kasulatan, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Ito po ang realidad ng buhay na maraming tao, lalo na kung ikaw ay nasa tugatog ng tagumpay, you have all the things in the world. Pero nakakalimutan nila na merong hangganan na lahat. At sinasabi ito sa talatang ito,
Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis natin dito. We are born without nothing and we will leave this world without anything that can be brought from. Tandaan po natin yan. Yan po ang nagsisilbing paalala sa atin ng Panginoon na dapat tayo mag-ipon ng kayamanan sa kalangitan at hindi sa kalupaan. Wala po tayong pag-aari dito. Tayo po'y steward lamang. Tayo po'y tagapangalaga lamang. Binigay sa atin ng Panginoon yan, yung mga gamit niyan, upang ating manggamit habang tayo po'y nabubuhay pa. At pag dumating na ang takdang sandali, na tayo kukunin na niya, lahat ng bagay na yan na nandito sa atin, ay babalik sa Kanya. Anong babalikan natin? Anong babalik sa Kanya uli? Yung ating diwa. Wala naman tayong madadala. Diwa lang yung babalik natin sa Kanya. Yung Kanyang breath of life ay binigay sa atin. Yun po ang babalik sa Kanya. Yun po. Sa Pilipos, ito po ang sinasabi sa Aklat ng Pilipos, sa chapter 4, verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanap ako ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Maliwanag ang sinasabi ng aklat ng kasulatan. Na tayo'y masiyahan kung anuman meron tayo. Maging anuman ang aking kalagayan. Tayo'y dumuon lamang sa aral ng Panginoon. Tayo sumunod lamang sa Kanya. At nais niya na doon tayo'y makontento na kung anong meron tayo. Ano po yung pangatlo na dapat natin matutunan upang tayo po'y maging masaya? Number 3, ito po yung learn to share with others. Dapat tayo ay matuto na magbigay o mag-share o magkaloob sa ibang tao. Ito ba ang madalas natin naririnig sa aming buting pastor, Pastor Jojo Villacruz, sa kanyang mga mensahe? Di ba madalas niyang sinasabi ito sa atin na we cannot give what we don't have. Totoo naman yun eh. Na kung wala tayo, siyempre wala tayong maibibigay. Pero hindi lamang yung tungkol ito sa pera o sa salapi. Di ba pwede naman tayo mag-share ng yung ating time, oras natin, na ipagkakalob natin sa iba. Isa na pong malaking bagay sa Panginoon. Ano pa? Yung ating effort, yung ating pagpupunyagi na makatulong sa iba. Isa rin yun sa pwede nating maipagkaloob sa ibang tao. Tandaan po natin na ang pagbibigay natin, sharing is caring. At kapag tayo ay nag-share sa iba, nagkakaroon tayo ng sense of joy and fulfillment. Nagiging masaya tayo. Umuusbong yung ating kagalakan dahil po sa ating natutunan na magbahagi ng anumang meron tayo. Parang katulad sa amin ng mga disciples. Diba? Na kung minsan may lalapit sa amin, kapag kami nagtuturo, minsan may lalapit na kung pwede mabigyan siya. Sa taong sabihin natin nagugutom, tayo ba bilang manggagawa ng Panginoon halika muna at tuturuan muna kita ng mga salita ng Panginoon. Yun ba ang nais ng Diyos atin? Hindi. Tulungan natin siya. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Tulungan sa paano paraan. Kung ba siya, tugunin muna natin yung kanyang physical needs. And later on, yung kanyang spiritual needs. Yung kanyang mga physical, nagugutom siya,
bigyan muna natin siya ng konting makakain. Kung ano man meron tayo. Yun ang sinasabing sharing, di ba? At pagkatapos nung na siya ay makatikim ng pagkain, nabusog naman siya, magkakaroon siya ng lakas. At makikinig na siya sa iyo sa mga ituturo mo sa kanya ng mga salita ng Panginoon. Ito po ay ikukwento po sa inyo sa aking mga apo na nag-chat sa akin na, Lo, tulungan mo naman kami rito sa assignment namin. Hindi na rin tumaintindihan eh. Ako naman, hindi naman ako nagkait ng tulong kasi mga apo ko naman sila. Pero sumagiri sa isip ko, paano ko matutulungan mga ito eh, ito ay aralin nila. Eh ako yung tagal ko na nag-graduate sa school. Ako yung sabi ko nga, I'm already an old man. Siyempre, pero medyo kumandin yung aking mga memories, di ba? Nagdidiminis din niya kahit na paano. Dahil sa, siyempre nagkakaedad ka na. Pero tinanggap ko yun. At ako ay nanalangin sa Panginoon. I pray, seek and ask the Lord that you give me wisdom and knowledge. Even for this moment, yun lamang po ang aking kahilingan sa Kanya. Nanalangin ako ng gusto sa Kanya. Pagkatapos ko, nag-research na ako. Hinanap ko yung mga old notes ko, kung meron pa. At yung mga textbook, hindi ako nag-rely doon sa, sa Google. Hindi. Nasanay ako doon sa mga books na meron pa ako. Tinignan ko yun. Kasi yung subject na pinasasagutan nila sa akin, ay yung pong math and science. Na alam naman po ninyo na yung math and science subjects are meticulous subjects. Ibig sabihin yan ay may detalye. Kinakailangan meron pang step-by-step solutions to arrive to a good answer. Ganun po yun eh. Kaya alam naman po ninyo, di ba, na ang ating sistema ng edukasyon ngayon eh, tinatawag na modular and online distance learning. Ang mga apo ko pinili yung modular. Of course, nagpupunta sila sa mga computer. Pero, mas nais nila na manggaling sa akin yung kasagutan. Kaya ako naman, ay sabi ko sa kanila na, sige, sabi ko, bandang hapon, maibibigay ko na sa inyo yung solution na kailangan niyo. At true enough, pagdating ng hapon, naibigay ko sa kanila. Bakit? Dahil ang banal na espiritu, ang siya nagbibigay sa akin ng guide. Upang matugunan ko yung kanilang problema dahil tomorrow, they will already submit the modules to the respective teachers. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi nga nila sa akin, Lo, maraming salamat ha. Sabi ko sa kanila, don't thank me. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Sila ang gumawa niyan. Kaya yun na ibigay sa inyo. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Diba nakaramdam ako dito ng fulfillment, joy, and comfort na ganito pala kapag ikaw ay nakakatulong sa ibang tao. Maaaring hindi sa iba na sa akin dahil mga apo ko sila, pero yung experience mo yun, di ba? You yearn for joyness and fulfillment. Maayos ang pangangatawan mo. Magaang ang pakiramdam mo kapag ikaw nakakatulong. Kaya tayo na, matuto na tayong mag-share sa iba. Kahit na whatever talents na ibigay sa atin ng Panginoon, share po natin. Hindi po makakabawas ang ating pagkatao kung ano man ang isi-share natin sa kanila. Sapagkat ang Panginoon na nakakakita sa atin
ang siya na ang bahalang gumanti sa ating mga ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Diba? Sabi nga nila you have to, when you are learning, you have to earn it. Bakit? Kasi ang pag-aaral sa panahon ngayon di ba? Pinakailangan gastusan mo bago ka maturuan o magkaroon ka ng tinatawag nilang degree o diploma. Di ba? Ganito kayo sa panahon natin Pero sa Panginoon, hindi. Siya na magtuturo sa atin kung ano man ang nais niyang ibigay na katuruan sa atin. Tandaan po natin na tayo po ay manalangin sa Kanya. Huwag natin kaligtaan siya. Sapagkat siya ang tutulong sa atin na katulad na nangyari sa akin. Na nagawa ko pa. Di rin ako makapaniwala sa sarili ko ang tagal ko nang wala sa eskwelahan. Pero in spite of that, the Holy Spirit is in the midst of my place, sabi na. Habang ako nagsusulat, nandun siya. Kasi dire-diretso na ako. Dire-diretso. Wala. Mag-iisip ka lang, konti lang. Pero nagawa mo yung solutions step by step. And you arrive to a good answers. Yan. Pagpapakita yan na kapag tayo ay malapit sa Panginoon, hindi na tayo pababayaan. Lagi siya nakasubaybay sa atin. Ang nais lang ng Panginoon sa atin, tayo ay lumapit sa Kanya. At siyempre, pag lumalapit tayo sa Kanya, magkakaroon siya ng kasiyahan sa ating lahat. Tayo po ay nandito sa ating kasulatan. Tungkol po ito sa pag-share kung ano po yung dapat natin gawin. Ang sabi ng Panginoon sa Hebreo, chapter 13, verse 16, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon. Di po ba? Napakaganda ng salita ng Panginoon sa atin. Na hindi natin dapat kalimutan na gumawa ng mabuti at tumulong sa ating kapwa-tao. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, nalulugod ako sa mga taong tumutulong sa mga nangangailangan. Ano pa ang sabi niya? Sa Kawikaan, sa Kapitulo 22, versikulo 9, ang sabi ng kasulatan, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Yung mga mahirap daw po, yung mga needy, in dire needs. Kung ano po yung mga bagay na pagkakaloob mo sa kanila, ay bahaginan mo sila. Di ba yan ay kautusan din ng Panginoon? Kautusan ko yan. At sabi niya, ikaw ay aking pagpapalain. Di ba, ang sarap ng pakiramdam na marinig mo sa Panginoon na, Lord, ako pala ay pagpapalain mo kapag ako'y nakatulong sa aking kapwa-tao. Yun naman ang nais ng Panginoon sa atin. Dumako na po tayo sa ating konklusyon. Ano ang sabi sa 1:16, 22. Gayun din naman, nalulungkot kayo ngayon. Ngunit, muli ko kayo makikita at mag-uumapaw sa iyong puso ang kagalakang hindi maagaw ni numan. Ito po ay salita ni Juan, prophetic po ito, sapagkat ito po tumutukoy sa muli natin makikita ang Panginoon. Darating siya rito, alam naman natin na darating siya muli rito, pinangako niya yan. Sabi niya, darating ako dyan,
with all powers given to me by my Father. Hindi na siya katulad ng dati na darating siya dito. Di ba? Isa siyang pinanganak nga siya sa sabsaban. Pero sa kanyang pagbabalik, hindi na po. Kasama na po niya, sabi nga niya, besides me are legions of angels na makikita natin sa alapaap. At yan po ang sinasabi ni Juan dito. At ang nakakatuwa rito at sabi nga ng Panginoon sa atin, at magpupumapaw sa inyong puso ang kagalakan, hindi maagaw ni numan. No man can take away the joy na mararamdaman natin sa kanyang pagdating. Ang kagalakan, hindi maagaw ni numan. Sabi nga, joy is the gift of God to us. Joy will never be taken away from us. Joy is Jesus that took away our sorrows and miseries. Jesus is all the answers we need. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mga nakinig at nanood po at manonood po ng video ito na sila po ay matuto. Kami po lahat ay matuto sa mga salita mo. At ito ay ang kapahayagan mo ay maipamuhay namin, Panginoon, sa aming mga gawain sa araw-araw. Ikaw na po, Panginoon, ang magbigay ng pagkapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Ikaw na rin po ang unawa sa aming kakulangan at pumunod. At sa aming mga kamalian, Panginoon, ay pinagpulong namin sa iyo. At pinagsisisiyan namin lahat ito sapagkat yan po ang nais ng iyong kalooban na kami po ay lumapit sa iyo at hindi nakapagawa. Panginoon, salamat po sa patuloy niyong paggabay at pagsubaybay sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sinasampalatayaan. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Panginoon, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan, at ikaw ay sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng iyong buting anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. At muli, sa aming sinasabi, sa Diyos ang papuri